Okay, kunin po muna natin ating mga Bible. Buksan natin sa Luke chapter 15. Luke chapter 15. And after this, may maikling mensahe lang po just to prepare us para sa ating kantata. But I pray na maging pagpapala po yung mensahe. Amen? Okay, Luke chapter 15, verses 11 to Luke chapter 15, verses 11 hanggang 24. Luke 15, 11 to 24. Okay, pakiano na lang dyan, Brad, yung Luke 15 verses 11 to 24. Okay, kung nandiyan na po kayo last, amen? Pwede tayong tumayo lahat, basahin natin ang mga talata na to. Luke chapter 15 verses 11 hanggang 24. Okay, kung meron po kayong Bible, pwede niyo po i-share sa inyong katabi. At meron din nasa screen. Pero ibang-iba pa rin po, no? Kapag meron tayong sariling Bible, amen? Okay? At tangatin niyo po, no? Ang mahal ng mga cellphone ngayon, murang-mura lang po ang Bible, amen? Okay, ang cellphone ngayon umaabot ng 10,000, 20,000, 30,000. Pag may 1,000 ka, ang gandang Bible na nun. Okay? At kapag nag-aral kayo dito ng basics class, libre po yung Bible, amen? Okay? Luke chapter 15, verses 11 to 24. Okay, basahin po natin ang salit-salitan. Ako po sa verse 11, kayo sa verse 12. Salit-salitan po tayo, sabay-sabay tayo pagdating sa verse 24. And he said, a certain man had two sons. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his field to feed swine. And when he came to himself, he said unto how many herd servants of my fathers have bread enough and to spare, and I perish with hunger. And I am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. And his son said unto him, Father, I have sinned against heaven, and in thy sight, and I am no more worthy to be called thy son. And bring hither a fatted calf, and kill it, and let us eat and be merry. Verse 24, for this my son was dead, and is alive again. He was lost, and is found, and they began to be merry. So tayo po muna manalangin. Diyos sa masalangit, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo po kami as we study your word. Dalahin ko po na maging simple po yung mensahe na may maintindihan ng bawat isa. At dalahin ko po, Panginoon, na hindi lang po nila maunawaan, kundi ito po ay magbigay ng conviction through your Holy Spirit. And I pray na makita namin aming kalagayan. Lord God, it might be na sa place nito na aming church, may mga tao, Panginoon, na hindi pa po nakakakilala sa inyo bilang tagapagligtas. May mga tao, Panginoon, na wala pa pong katiyakan ng kaligtasan. I pray, Panginoon, na sila po, Panginoon, ay magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan pagkatapos ng service na ito. Na maunawaan nila mula sa inyong salita kung paano po sila magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ganoon din po, kung meron man po sa amin, Panginoon, na nalalayo sa iyo, kung kami po ay nagbabackslide, Panginoon, at malayo ng aming puso, Lord God, I pray, Panginoon, na tulungan niyo rin po kami na maibalik. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na bumalik sa aming mga ginagawa. At ganoon din po yung init ng aming pag-ibig sa inyo, paglilingkod sa inyo, Panginoon. Asamahan niyo po kami, Panginoon, na gawin namin kung ano yung tama. Dinadalain ko po, Panginoon, na mangusap po kayo. Both sa nakakakilala sa inyo bilang tagapagligtas at ganoon din po sa hindi pa po sa inyo nakakakilala. Lord God, kausapin niyo po ang bawat isa na makakapakinig.
Samahan niyo po ako, bigyan niyo po ako ng matamang salita at umaasa lang po ako sa inyong banal na Espiritu. Patawarin niyo po kami sa aming pagkakasala upang hindi rin po, Panginoon, makahadlang sa aming pakikinig na inyong salita. Ito na po ang aming samudalangin sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Pwede po tayo mo po. Okay, so makikita po natin dito yung sa may parable of the prodigal son. Makita po natin na yung younger son. And I think ma-realize natin na sometimes ganito tayo. Kaya yung younger son, anong ginawa niya? Gusto niyang mamuhay ng malaya sa kanyang tatay. Gusto niyang mamuhay ng walang nagdidikta sa kanya. Gusto niyang mamuhay ng sarili niya. Gusto niyang ma-experience sa isang buhay na masaya na walang nagdidikta sa kanyang tatay. So anong ginawa ng nakababatang anak? Sabi dito, yung kanyang younger son, ni-request niya sa kanyang tatay na ibigay sa kanya lahat ng para sa kanya. Ibig sabihin, buhay pa yung tatay niya. Ang sabi dito, the younger son said sa verse 12, to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. Sabi niya, ibigay mo na sa akin yung mana ko. Amen? Kung ikaw yung magulang, anong pakiramdam mo kapag sabihin ng anak mo, hindi ka papatay, no? Hinihingi na yung mana niya. Di ba kailan natin binibigay ang mana madalas? Pag malapit na tayong mamatay, no? Para bang sinasabi ng anak mo, sana mamatay ka na. Para makuha ko na yung yaman ko. Pero itong bata na to, hindi niya nare-realize yung kanyang sarili na na gusto niyang kunin. And sabi dito, makikita natin, he live a life na makikita natin na malaya sa kanyang tatay, walang nagdidikta, pero siya ay napahamak. The same way, tayo maraming tao gusto natin mamuhay nang hindi natin tinitignan na may accountability tayo sa Diyos. By the way, maraming tao hindi naniniwala sa Diyos dahil ayaw nilang maniwala na may impyerno. Ayaw nilang maniwala na someday haharap sila sa Panginoon at ipapakita ng Diyos lahat ng ginawa natin. Ayaw nilang maniwala na magkakaroon ng accountability tayo sa harapan ng Diyos. At gusto nilang mamuhay lang ng masayang buhay na walang limitasyon, gawin nilang gusto nila. Pero nakakalungkot, hindi nila mahanap ang tunay na kaligayahan. Tandaan natin, katulad na itong bata na to na kinuha niya lahat ng yaman niya, but at the end, anong nangyari sa kanya? Hindi rin siya nag-enjoy. Sometimes, hindi lahat ng tumatawa, ngumingiti, ay hindi lahat yan tunay na masaya. Tingnan niyo po ang Proverbs chapter 14, verse 23. Proverbs chapter 14, verse 13, Brother Brad. Pakiano nga lang, Brad, yung Proverbs 14, verse 13. Kung makikita niyo po yung Proverbs chapter 14, verse 13, hindi lahat na nag-i-enjoy, akala niyo tumatawa sila, akala nyo nag-enjoy sila, masaya na sila. Ang sabi sa Bible, even in laughter, the heart is sorrowful. And the end of that mirror is heaviness. Nakakita na kayo ng mga taong nagiinuman? Di ba ang saya nila? Tama? Okay? Pag nakikita nyo yung mga taong nagiinuman, ang saya nila. Pero, tanungin mo sila, bakit sila umiinom? May problema sila. Kaya pagka nagiinuman niya, masaya yan. Pagka nalasing na yan, suntukan na yan. Okay? Away na yan. Nakita yung mga tao na kung saan-saan pumupunta, nagsasaya sila, at magugulat na lang kayo maya-maya, nagpakamatay na. Akala mo masaya. Akala mo contented life. Akala mo napakaganda ng kanyang buhay, pero sa totoo lang, yung buhay niya, hindi maayos. Maraming tao nagkukunwari. Maraming tao kunwaring umingiti. Pero sa loob-loob niya, maraming sorrow in his heart. Maraming tao naghahanap ng tunay na kaligayahan. Paano naghahanap ng tunay na kaligayahan? Ang daming niligawan. Ang daming naging asawa. Sa tingin nyo, kapag marami kayong asawa, masaya kayo? Sa John chapter 4, I think sa John chapter 4, yung isang Samaritan na nagkaroon ng 5 kinasama. At yung pang-anim, sabi niya, hindi niya asawa, pero hindi niya pa rin asawa yung kinakasama niya. Pero sa totoo lang, walang kaligayahan kapag wala ka sa Panginoon. Amen? Amen? Okay, kahit na gaano kaganda yung kasal ninyo,
kung wala ang Panginoon sa gitna ninyo, yung kasal ninyo, sira din. Okay? Marami kayong na para bang akala natin. Kaya nga kung makikita natin ang Panginoon sa Matthew chapter 11, Matthew chapter 11 verses 20 to 29, sinabi ng Panginoon itong mga talata na to, "Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest." Sino makakapagbigay sa iyo ng tunay na kapahingahan? Sino makakapagbigay sa iyo ng tunay na kaligayahan sa buhay? Ang Panginoon lang. Amen? Pero sometimes, gusto nating lumayo sa Diyos. Sabi natin, ayoko ng church, ayoko ng Bible kasi masyadong stricto yung Bible. Pag nag-Bible ako, pag nag-church ako, hindi na ako pwedeng uminom. Hindi na ako pwedeng mag-enjoy sa buhay ko. Sinong may sabing hindi ka na mag-enjoy sa buhay kapag ikaw ay nasa Panginoon? Mas tunay ka mag-enjoy kapag ikaw ay nasa Panginoon. Akala mo lang mag-enjoy ka kapag wala ka sa Panginoon. Pero hindi ka mag-enjoy. Kaya nga sabi niya, "Take my yoke upon you," verse 29, "and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest into your souls." Yan ang tunay na kapahingahan. Yan ang tunay na kapanatagan ng loob. Alam niyo ang sarap ng pakiramdam mo, hindi ka naman mayamang-mayaman, pero yung buhay mo satisfied. Amen? Hindi yung napakayaman mo, tapos pinagdududahan mo lahat ng tao sa paligid mo na baka patayin ka. Amen? Amen? Nakarinig kayo ng mga taong gano'n na para bang sa sobrang yaman mo, at alam nila may insurance ka, baka patayin ka ng asawa mo. No? Okay? Patayin ka ng driver mo, patayin ka ng katulong mo. Pagkaisahan ka ng mga tao sa paligid mo na sometimes sa sobrang yaman ng tao, kung minsan wala na siyang tiwala kahit kaninong tao. Diba mas masarap pa rin ang sarap ng tulog mo dahil alam mo, ikaw ay panatag sa harapan ng Panginoon. Last week lang, nasa Zamboanga kami. At yung unang pinuntahan namin is sa Kumalarang, Zamboanga. At yung kwento nila before, sabi nila merong merong mga tawag dito, yung mga, nandun pa rin yung presensya ng mga makakaliwa. Pero ang sarap matulog na kami, matutulog na. Sabi ko hindi ko na naisip kung anong mangyayari, basta natulog lang ako, amen? Amen? Okay, dikit-dikit kami, kasi may mga pastor, ilang kami doon, kasi natulog kami doon sa church, may mga pastor na natulog sa stage, natulog kami sa isang room na maliit, 5 kami, dikit-dikit kami. Tapos yung mga mag-asawa, pinagdikit din nila sa ibang lugar. Kalat-kalat kami doon sa church building na maliit na yon, saka yung pastor's house. At ang sabi ko nga, one time nagbiro ako, sa bagay, kung sakasakaling may mag-Armalite dito, hindi tayo kagad tatamaan. Kasi nakahiga kami doon sa sahig. Amen? Okay? Kaya yung para bang hindi ka naman hindi lahat kami nakalagay talaga doon sa So, yung may kapanatagan ka ng loob. Yung meron kang alam na anytime na mamamatay ka, alam mo patungo ka sa langit. Yung alam mo na kapag may problema ka financially, ang Diyos kaya kanyang bigyan ng provision. Yung alam mo na kahit may problema ka, ang Diyos ang mag-encourage sa'yo. Yung alam mo na palagi mong kasama ang Panginoon. Ang sarap ng pakiramdam. Kaysa naman meron ka lahat, pero wala ang Diyos, ang hirap nun. Amen? Pag wala ang Diyos sa buhay mo, wala kang katahimikan. Pag wala ang Diyos sa buhay mo, lahat ng tinitingnan mong tao, ano kayang iniisip ng tao sa akin? Para bang lahat na lang. Magkakaroon ka na lang yung bang utak mo na lang, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Kasi lahat duda ka. Amen? Amen? Ganun tayo. Kapag wala ang Panginoon sa buhay natin. So ang message natin ngayong gabi is, I am going back to God. I am going back to God. Itong bata na to, lumayo sa kanyang ama. Pagkatapos ng lumayo sa kanyang ama, inubos na lahat ng meron siya, na-realize na lang nang wala na siya. Kumakain na siya ng pagkain ng baboy. Ginawa na siyang alipin. And he realized, sabi niya, na-realize siya sa kanyang sarili. Pagkatapos siya maupo sa verse 14, and when he had spent all, there arose a mighty famine in the land, and he began to be in want. Nangailangan na siya, wala na siyang pera. Nung wala na siyang pera, wala na siyang kaibigan. Tandaan niyo to, maraming kaibigan. Kaibigan mo lang sila dahil may pera ka. Pero ang tunay na kaibigan, kapag wala kang pera, nandyan yan, amen?
Amen? Pero makikita natin dito nang na-spend niya na lahat, sabi dito, and he went and joined himself to a citizen. Nakitira siya sa isang tao doon sa country, and he sent him to his fields to feed the swine. Siya ay tagapag-alaga ng baboy, tagapakain ng baboy. And he would fain have filled his belly with the husk of the swine did eat, and no man gave unto him. Walang nagpapakain sa kanya, pinapakain niya yung baboy, pero walang binibigay na pagkain sa kanya. Amen? Kung ako siguro yun, niluto ko na yung baboy. Amen? Pero ito wala siyang pagkain. Anong ginawa niya? Kinain niya kung ano yung pagkain ng baboy. Buti sana kung darak yan eh. Buti sana kung yung pagkain ng baboy ngayon na pwede mong lagyan ng tubig tapos pag hinalo mo parang Ovaltine. Pero ang kinakain ng baboy dati has. Yung mga pinag-anuan ng mga mais, mga bagay na matitigas. Just imagine, kakagatin mo yan. Ang hirap kagatin. Lalong-lalo na kapag pustiso ka pa, amen? Tapos, ang hirap mong, ang sakit nun sa tiyan dahil hindi madadigest basta-basta. Pero yun ang pagkain niya. And he realized, sabi niya, gumawa siya ng na-realize na ito. As a verse 17, and when he came to himself, he said, how many hard servants of my fathers have bread enough and to spare, and I perish with hunger. Sabi niya, gaano karami ang mga alipin ng aking ama, yung mga servant ng ama ko, yung mga servant ng ama ko, lahat sila may pagkain. Tapos ako, nagugutom na pwede na mapahamak. Ano sabi niya? I will arise and go to my father. I will arise and go to my father. I pray that tonight, magkakaroon ka ng decision pagkatapos ng message na to, even pagkatapos ng Christmas kantata. Ma-realize mo na ang buhay mo malayo sa Panginoon. Hindi maayos ang buhay mo. Sana sasabihin mo, Lord, gusto ko nang bumalik sa iyo. Ang message na to hindi lang sa hindi ligtas. Ganon din sa ligtas na backslider. Alam mo, ikaw ay ligtas, pero hindi ka namumuhay according sa nais ng Diyos, miserable buhay mo. I pray na sasabihin mo sa Panginoon ngayon, I will go back to my Father. Amen? I will arise and go back to my Father. So, 4 na bagay lang po at maikli lang ito. Number 1, gusto ko lang makita nyo first is kung anong itsura ng buhay na malayo sa Diyos. A life away from God. A life away from God. Ang sabi dito, and not many days, sabi sa verse 13, the younger son gathered all together and took his journey into a far country. Lumayo sa kanyang ama. And he there wasted his substance. Nakita niyo yung word na wasted his substance? Inubos niya yung meron sa kanya, sinayang niya kung ano yung meron sa kanya. Actually, ang buhay na malayo sa Diyos, sayang. Kasayangan. Wasted. Okay? Pag sinabi natin wasted, ang ibig sabihin ng wasted life, anong ginawa ng bata na to? Yung ginawa ng bata na to, kinuha niya yung may pera siya, tapos yung pera niya, ginamit niya kung saan-saan, akala niya, yung pera niya hindi mauubos. Tandaan nyo, kahit gaano kakayaman, mauubos din yan. Amen? Kahit anong meron sa'yo, mauubos din yan. Kaya pag naubos na yan, at hindi ka naging maayos, sayang. Pero alam nyo ba na ang wasted life, makikita natin a life away from God, first is it is a wasted life. Ang wasted life, hindi lang sinayang mo kung ano yung merong sa'yo. Alam nyo ba, ang wasted life din is katulad na isang buhay na wala ding patutunguhan. Hindi mo alam kung ano yung purpose mo. Sino sa inyo, pag gumigising kayo sa umaga, tinatanong niyo ang Panginoon, Lord, ano bang purpose ng buhay ko? Ano bang dapat kong gawin? Kuminsan mo, nabubuhay tayo, papasok ka na opisina, gusto mo magkaroon ng trabaho. Bakit gusto mo magkaroon ng trabaho? Gusto mo kumita ng pera, kumikita ka na ng pera, tapos pagkatapos mong kumita ng pera, may gusto kang bilhin, lahat na ginagawa mo, pero at the end of the day, sasabihin mo, ano bang meron na, ano bang gusto ko talaga sa buhay ko? Ano bang bagay talaga na makakapagpasaya? Bakit ganun? Dati wala akong pera, ngayon may pera ako, pero hindi pa rin ako masaya. Dati wala akong nagagawang ganito, ngayon nagagawa ko na to, hindi pa rin ako masaya. Kasi alam yung isang bagay, kung walang direksyon yung buhay mo at walang purpose yung buhay mo, sayang. Nakakita na kayo ng refrigerator? Ano ang gamit ng refrigerator? Para lagyan ng mga aklat? Okay? Hindi cabinet ang refrigerator. Ang refrigerator para pampalamig ng pagkain.
Nakakita ka ng electric fan pero hindi mo naman sinisindi? Anong tawag mo sa electric fan na hindi nakasindi? Useless. Display. Tama? Okay? Ganon din ang buhay mo. Kung parang kandila, ang kandilang hindi sinisindihan, hindi kandila yan. Kandila ka lang sa pangalan, pero kung hindi ka nagsisindi, kung hindi ka nagliliwanag, hindi ka kandila. Ganon din ang buhay. Sometimes akala natin ang buhay natin, buhay tayo, okay na yan. Pero kung hindi mo ginagawa ang kalooban ng Diyos para sa'yo, useless ang buhay mo. Wasted life. May purpose ang buhay natin kapag nagagawa natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen? Mark chapter 9 verse 36. Ang sabi ng Panginoon dito sa Mark chapter 9 verse 36, "But when he saw the multitude, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd." Bakit naawa ang Panginoon sa mga tao nang nakita niya? Nakita niya ang mga tao, mayaman man o mahirap. Nakita niya ang mga tao, iba't ibang kondisyon sa buhay. Pero ang sabi niya, nakita niya yung mga tao, they were painted, scattered abroad. Hindi nila alam kung anong ginagawa nila, kung saan-saan sila. Na parang isang tao na walang tagapangalaga. Walang taga-guide sa kanila. Ang buhay natin kapag gano'n, ang tendency, wasted life. Isaiah chapter 53 verse 6, baka ganito rin ang buhay natin. "All we like sheep gone astray, and we have turned every one of his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all." Ang sabi ng Bible, mukha daw tayo mga sheep na naligaw. Alam niyo kung ano yung tsura ng sheep? Ang sheep, alam niyo, ang isang sheep, isang klase ng hayop na hindi mabubuhay kung walang shepherd. Alam niyo ba yon? Ang sheep, kailangan niya ng shepherd. Ang sheep, kapag ang sheep yan ay nakakita na kayo ng sheep, subukan mo makakita kayo ng tunay na sheep. Subukan mong ipahiga ang sheep, hindi marunong bumangon. Pag ang isang sheep na tumba, mamamatay yun dahil hindi na siya makakabangon. Hindi ko alam kung bakit hindi niya alam gamitin yung kanyang paa para bumangon. Pero pag napatayaya pala yan, ang tendency, hihintay niyang yung shepherd niya, itatayo siya. Ang isang sheep, kapag pinabayaan mo, kakapal yung balahibo. At kapag napakakapal ng balahibo, magiging mabigat yan. Hindi na yang kikilos. Bakit? Ang hirap ng maglakad. Kailangan niya ng shepherd na tanggalin yung sobra niyang balahibo. Ang sheep, hindi niya kayang depensa ng sarili niya. Kailangan niya ng shepherd na magdepensa sa kanya. Ang sheep, hindi marunong maganap ng sarili niyang pagkain. Kailangan ng shepherd para mag-guide sa kanya kung saan siya ilalagay na may makakain at merong tubig. Ganun tayo. Nagmamarunong ka lang, pero sa totoo lang, sino sa inyo maraming pagkakamali sa buhay kasi walang direksyon ng Panginoon? Nagkamali ka sa maraming bagay sa buhay mo. From time to time, mistake after mistake, mistake after mistake, ang daming consequence, tumanda na tayo, sasabihin natin, bakit ba ganito ang buhay ko? Sana noon pa lang, kilala mo na ang Panginoon. Amen? Marami tayong pagkakamali dahil hindi natin kilala ang Panginoon. A life away from God is a deceived life. Ito hindi lang wasted life, kundi ito ay buhay na tawag dito, naluloko, nalilinlang. Ang sabi sa Luke chapter 15 verse 13, "And not many days after the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and they wasted his substance with riotous living." At sabi dito, "And when he had spent all," imagine mo, no? Dahil wala siyang kain ng kain, libre ng libre kung kanino-kanino, na niya lahat. And he realized, akala niya ganito, kapag meron akong pera, kapag meron akong bagay na lahat ng ito sa mundo, akala niya, tama na. Tandaan nyo, hindi lahat ng mga bagay sa mundo ay makakapagpasaya sa iyo. Tingnan nyo ang Matthew chapter 4. Matthew chapter 4 verses 8 to 10. Okay pa ba kayo? Okay, Matthew chapter 4. "Again, the devil taketh him up into the exceeding high mountain, and showeth him all the kingdoms of the world, and the glory of them, and saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and
worship me. Ano sabi ni Satan? Ano sabi ni Satan? Ipinakita niya sa Panginoon lahat ng meron sa mundo. Sabi niya, ibibigay ko sa iyo lahat yan kung magpapatira pa ka at sasamba ka sa akin. Maraming tao, kaya nilang ibigay ang kaluluwa nila sa dyablo para lang sa pera. Kaya nilang ibigay ang kanilang sariling, yung purity nila, yung kanilang virginity for the sake of money. Amen? Na sometimes, gumagawa ka na kung ano-anong karumal-dumal na mga bagay. Even pagbebenta ng drugs, pagpatay ng tao just for the sake of money. Pero sabihin ko sa iyo, alam niyo ba ang pera walang saysay kapag wala sa iyong Panginoon? Kaya sinabi ng Panginoon kay Satan, and Jesus said unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only thou shalt serve. Ang sabi ng Panginoon, umalis ka, Satanas. Dahil ang kailangan ng gawin ng tao, mag-worship sa Diyos, maglingkod sa Diyos, dahil kapag ginawa mo yan, lahat ng need mo kayang i-provide ng Panginoon. Matthew 6:33, But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Baliktad ang Panginoon. Hindi niya ipapangako sa iyo ang kayamanan ng mundo. Gusto niya makita niya na malapit ka sa Kanya, pero He will make sure everything you need, kaya niyang ibigay. Pero si Satan, ibibigay niya sa iyo lahat ng bagay sa mundo, pero kukunin niya ang kaluluwa mo. Anong sabi sa Mark chapter 8 verse 36? Mark chapter 8 verse 36, For what shall it profit a man if he gain the whole world? Nakita niyo yan? Kayang ibigay ng dyablo ang buong mundo. Pero ano sabi ng Panginoon? Aanin mo kung makuha mo ang buong mundo. Pero mamamatay ka rin someday at mapapahamak ang kaluluwa mo sa impyerno. What is 70 years compared to eternity? Tingnan mo ang buhay mo. Nahalata mo ba ang buhay mo nang ikli na pala? Sino sa inyo, pasensya na sa term ha, pero sino sa inyo nasa 50s na, taas ang kamay? Huwag natin dagdagan, pero 50s pataas. Pag nasa 50s pataas ka na, ako, punti na lang, 2 taon na lang, 50s na, 48 na ako. Nagtawa na nga kami nung time na nagano kami ng mga kapasuran. Ang sabi ng pastor, nagtanong nga sila na edad, ilang taong ka na? Akala ko mas matanda sila sa akin, yung isang nagtanong 41 years old. Tapos sabi, 48 ka pastor, 41 ako, mukha akong matanda sa'yo. Yung isa 43. Yung isa 49, pero muntik ko nang tinawag na tatay, amen? Sabi ko, hindi ko pala tatay, no? Kuya lang. Pero lang yung isang bagay na ma-realize natin, hindi mo namamalayan, noon high school ka lang, noon elementary ka lang, noon naglalaro ka lang na toddlers, ngayon naging high school ka, later on naging college ka, tapos parang ang tagal-tagal ng araw, no? Pero once na nagkaroon ka ng pamilya, parang ang bilis, no? Hindi mo namamalayan, may edad ka na. Hindi mo namamalayan, ang sabi nung isa, nag-aamoy lupa na tayo. Pero mas maganda, huwag mag-amoy lupa, mag-amoy langit, amen? Yung bang pag pumunta ka sa is at least patungo ka sa langit. Pero, malapit na tayong mamatay. Isipin natin to. Bilangin mo yung akala nyo may clean na lang kung ang average life ay 70. Tapos kung 48 ako, yung 22 years, ibig sabihin, 22 times na lang na mag-New Year. 70 na ako at mag-iisip-isip ka na, baka malapit na. Although hindi natin alam kung pwede ka umabot ng 80, 90, 100, pero tanda natin, anytime pwede tayong mamatay. Aanhin mo yung buhay na marangya kung namatay ka rin someday, pero yung kaluluwa mo sa impyerno. Kaya nga matindi si Satan eh. Sasabihin sa iyo ni Satan, ibibigay ko lahat ng kaligayahan ng mundo. Tandaan nyo, ang tunay na kaligayahan hindi sa mundo. Ang tunay na kaligayahan sa langit. Kasi ang langit eternal, ang mundo temporary. Amen? It is a life na regretted life. Isang klase ng buhay na puro pagsisisi. Sa Luke chapter 15 verse 15, he went and joined himself to a citizen of that country, and he was sent to him
into his field to feed swine. At anong ginawa sa kanya? Dahil wala na siyang pagkain, even yung has, kinakain niya na. Na-realize niya later on, sabi niya, hindi ako ganito noon. Dati ako ay anak ng isang marangyang tao, isang noble na tao. Meron kaming servant, ngayon ako, mas mabuti pa yung servant namin kaysa sa akin. Kasi ang mundo, once na inano mo ang mundo, alam niyo, once na tinalikuran mo ang Diyos, tandaan niyo to. Young people, sige, talikuran mo ang Diyos, tanggalin mo ang Diyos sa buhay mo, later on, pagsisisihan mo. Pag pinairal mo puro emosyon, later on, pagsisisihan mo. Yung nangako sa'yo na mamaling ka hanggang hangganan, sa totoo lang baka, pag wala yan sa Panginoon at hindi ligtas yan, madali kang ipagpalit kung kani-kanino. Sayang ang buhay mo. Akala mo, sarap ng pangako niya? Pag hindi yan ligtas, tiyak, hindi yan magtatagal. Amen? Lahat ng mga bagay na natin, hindi magtatagal. Sana wag kang magsisi. Ngayon pa lang. Number 2, magkaroon na tayo ng realization. The moment of realization. Ang sabi dito sa may verse 17, and when he came to himself, he said, how many hard servants of my fathers have bread enough to spare, and I perish with hunger. Ang sabi niya, mapalad pa yung ang mga servant ng aking ama. Dahil lahat sila may enough na pagkain, ako wala. Okay? Ang sabi niya, I will arise and go to my father, and I will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and I am no more worthy to be called thy son. Alam niyo, isang bagay na inalagay niya sa isipan niya, na-realize niya meron siyang pagkukulang, meron siyang mga bagay na hindi na sa kanyang buhay. Now, isipin niyo to. Someday sa buhay mo, unless na makarealize mo yung condition mo, spiritual condition mo, hindi ka magdi-decide na bumalik sa Diyos Ama sa langit. Amen? Sana iparealize sa'yo ng Panginoon ngayong gabing ito, sayang yung buhay mo. Niloko ka ng dyablo. Ang buhay na maraming paghinayang kapag hindi ka sumunod sa Panginoon. Sabi ko nga kanina sa Proverbs chapter 14 verse 13, even in laughter, the heart is sorrowful. Kahit ngumingiti ka, tumatawa ka, umaalakak ka, yung puso mo, sorrowful. Anong sabi ng Bible sa Ecclesiastes chapter 1 verse 14? I have seen all the works that are done under the sun, and behold, all is vanity and vexation of spirit. Si King Solomon, nagawa niya lahat ng gusto niya. Basahin niyo sa Ecclesiastes chapter 2, ang sabi niya, wala siyang bagay na gusto niya na hindi niya ginawa. Pero later on, sabi niya to sa Ecclesiastes, lahat ng ginawa ko, walang kabuluhan. Walang nagpasaya. Sana ma-realize mo na ang buhay na malayo sa Diyos, someday, hindi mo makakapiling ang Diyos. Sabi sa Roma 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Sana ma-realize mo itong kalagayan mo na to. Ito yung nakakalungkot na kalagayan natin spiritually. Lahat tayo makasalanan. Ilang kasalanan ang kailangan mong gawin para tawagin ka makasalanan? Isa lang. Si Adan at Eva nasa langit na, pero ilang kasalanan na gawa nila para tanggalin sa langit? Isa. Ilang kasalanan ginawa mo na? Napakarami. Ang sabi sa Bible, come short of the glory of God. Hindi tayo karapat-dapat sa karya ng Diyos. Kaya nga sabi sa Revelation chapter 21 verse 8, makikita natin na lahat saan tayo dadalhin sa dagat-dagatang apoy. Dahil sa ating kalagayan. So merong moment of realization. Third, okay, bilisan ko na lang. Third is the action to go back to God. Sana meron kang action to go back to God. Sana ma-realize mo to. Okay, nakalimutan ko lang bagitin yung isang sa 2 Corinthians 13 verse 5, Brad. Pakilagay nga lang 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Yung realization din sa mga ligtas, ang sabi, examine yourself whether ye be in the faith. Kung ikaw ay tunay na ligtas, tingnan mo rin kung tunay ka ligtas, baka yung buhay mo hindi maayos. Okay? Basta sabi mo, ligtas ako pero hindi na mamayos. Prove your own self. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be. Alam niyo ibig sabihin ng reprobates? Hindi ka tunay na ligtas. Sa salita natin ganito, plastic kang Kristiyano. Nagpapanggap kang ligtas.
hindi ka tunay na ligtas. Alam mo, pwede mong sabihin ligtas ka, hindi, pwede yung baptist na ako. Kahit baptist ka, hindi ka pwede maligtas kung wala si Jesus Christ talaga sa puso mo. Examine yourself. Then the action to go back. Hindi ko nilagay yung word na yung decision to go back kasi kahit na ikaw ay magkaroon ng desisyon na bumalik, pero hindi ka babalik, useless. Amen? Amen? Meron nga nagsabi, merong 10 palaka. Tapos yung 3 nagsabi, dinecide nila na sila ay tatalon. Ilang palakang naiwan? Okay, may 10 palaka, yung 3 nag-decide na tatalon. Ilan na lang yung naiwang palaka? 10 pa rin. Kasi nag-decide lang sila pero hindi sila tumalon. Sometimes pwede kang pumunta sa altar, umiyak-iyak ka pa. Pero hindi ka naman talaga gumawa ng pagpapasya. Alam niyo isang bagay? Pwede ka magkaroon ng realization, pwede ka magkaroon na sabi mo, Lord, magmula ngayon. Pero hanggat hindi mo gagawin, useless. A decision is useless unless action is taken place. You can decide several times, but unless you make an action, you will stay kung saan ka at walang nangyari. Amen? Amen? Walang pwedeng mangyari. Kaya nga tingnan yung verse 18. Tingnan yung verse 18. Balikan natin Luke chapter 15, verse 18. Verse 18, sabi dito, I will arise and go to my Father. Maganda yung sinabi niya, I will arise and go to my Father. I will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. Sinabi niya yan, kanyang decision yan. Na-realize niya na may pagkukulang siya. Gusto niya nang gawin. And sabi niya sa verse 19, I am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hard servants. Pero unless nangyari yung verse 20, useless lahat ng kanyang decision kung hindi nangyari yung verse 20. Anong sinabi sa verse 20? He arose and came to his father. Hindi lang siya nag-decide na humingi ng tawad sa kanyang tatay. Hindi lang siya nag-decide na bumalik sa kanyang tatay. Anong ginawa niya? Bumangon siya, bumalik siya sa kanyang tatay. Kung nandito ka sa place na to, na nagsisisi ka ngayon, nakita mo hindi maganda yung buhay mo, kahit gaano katindi yung pagsisisi mo, kung hindi ka babalik sa tatay mo, useless. Amen? Kahit ilang beses ka mag-decide, hindi ko na to gagawin hanggat hindi ka pa rin pupunta sa Ama, useless. Kaya nang sinabi niya, I will arise, thank God, nung sinabi niyang, he arose and came to his father. That time, nagkaroon ng changes. That time, nagkaroon ng pagbabago. Kasi lumapit siya sa kanyang tatay. Listen, pwede ka makapakinig ng ebanghelyo ngayon, pero kung hindi ka magdi-decide na tanggapin si Jesus Christ sa puso mo, lost ka pa rin. Patungo ka pa rin sa impyerno. Pwede ka mag-decide na hindi mo na ito gagawin, tatalikuran mo na yung mali, hanggat hindi mo ginagawa, nandiyan ka pa rin sa kasalanan mo. Amen? Balik ka talaga sa tatay mo. Pumunta ka talaga sa tatay mo. Amen? Amen? Magkaroon tayo ng pagre-repent. Joel chapter 2 verse 12. Tingnan niyo ang Joel chapter 2 verse 12 and 13. Ang sabi ng Panginoon, therefore also, now saith the Lord, turn ye even to me with all your heart. Kung babalik ka sa Panginoon, tiyakin mo buong puso yung pagbabalik. Tiyakin mo na talagang buong puso mong gagawin yung sinasabi mo. And with fasting and with weeping and with mourning, and rend your heart, not your garments. Yung mga iba kasi display lang eh. Kunwari sinira yung garment, kunwari sinira yung mukha. Sana yung mukha na lang sinira eh, no? Kunwari lang pala, pero yung heart walang nangyari. Kaya sabi ng Panginoon, next time na may sasabihin ka, huwag mo sabihin lang sa salita. Huwag ka lang magpanggap na nagbago ka na. Huwag ka lang nagpanggap na ligtas ka na. Ang sabi ng Panginoon, rend your heart. Make sure ng pagbabago sa puso. Hindi sa nguso, hindi sa pinapakita. Marami ng plastic. Kaya nga pag bumaba problema natin sa flood control, lumulutang lahat yan.
Sana hindi ka plastic. Amen? Amen? Talaga na-relate pa dun sa flood control, no? Kaplastikan ba? Rent your heart. Not your garment. Turn unto the Lord your God. Kasi pag ginawa mo yun, saka mo lang ma-experience. Listen, once you made that decision, pumunta ka sa tatay, pumunta ka sa Diyos, bumalik ka sa Diyos, ano sabi? He is gracious and merciful, slow to anger, and great kindness, and repented him of the evil. Saka mo lang ma-experience yung grace and mercy of God. Saka mo lang ma-experience yung gagawin sa'yo ng Panginoon. Alam yung nakakatuwa, balikan natin itong prodigal son. When he arose and came to his father, ano nangyari? Number 4 and last. Favorite point, amen? Favorite point ng maraming Kristiyano. Last point, amen? Okay? Ang sabi sa number 4, yung welcoming hand of God. Luke chapter 15 verse 20, and he arose and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. Hindi niya nakita na ganun pala. Alam mo, hindi mo makikita na ang Ama sa langit. Okay? Brother Arman, liga nga rito. Kunwari ikaw na lang ano. Kasi kanina pa ako, hindi nila nakikita yung father. Kunwari ikaw yung father. Pero mas matanda pa ako sa brother. Okay? Alam mo siya yung father. Kung yung prodigal son, hindi siya nag-decide na pumunta sa kanyang tatay. Nandun lang siya, hindi niya malalaman na ang tatay niya matagal nang naghihintay sa kanya. Amen? Hindi niya malalaman na kapag palapit pa lang siya, hindi pa siya nakakalapit. Anong ginawa ng tatay? Tumakbo. Pero wag natin gagawin yung susunod. Tumakbo yung tatay, hindi niya malalaman. Hindi niya malalaman na tatakbuhin siya ng kanyang tatay. Hindi niya malalaman na yayakapin siya ng kanyang tatay. Hindi niya malalaman na halikan siya ng kanyang tatay. Kung hindi siya nag-decide. Nakuha niyo? Amen? Sometimes kaya hindi mo maramdaman yung working ng Panginoon kasi hindi ka pa talaga lumapit eh. Nagsisi ka lang, nag-decide ka, pero hindi ka naman nag-take ng action. At nung time na nag-take siya ng action, alam niyo ang ganda? Ano sabi sa may anong binigay sa kanya? Tingnan niyo yung binigay sa kanya. Sa may verse 22, but the father said unto his servant, bring me the best robe. Unang binigay yung robe. Alam niyo yung robe na binigay? That is God's, yung covering. Para ipaalala sa kanya, hindi ka servant, hindi ka alipin, nilagay sa kanya yung robe. Para ipaalala sa kanya ng damit niya isang righteousness. The same with God. Kapag lumapit tayo sa Diyos, 1 John 1:7, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Idadamit sa atin yung cloth of righteousness. Na this time, hindi na tayo maruming basahan, kundi tayo ay meron ng damit ng katwiran ng Panginoon. Amen? Hindi lang siya binigyan ng robe, binigyan siya ng ring. Nang ibig sabihin ng ring, pagpapakita na na-restore yung kanyang relationship sa kanyang tatay. At ang sabi sa John chapter 12, alam nyo ba, pagtatanggapin natin ng Panginoon bilang tagapagligtas, ang sabi dyan, John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Pag tinanggap mo ang Panginoon, magkakaroon ka na ng personal relationship with God. Anak ka ng Diyos, ikaw ay tatay mo siya. Pangatlo, yung sandals. Yung sandals, alam niyo, ang sandals, mahalaga yung sandals kasi ang walang sandals, alipin. Pero yung binigyan siya ng sandals, pinakita sa kanya na hindi na siya servant. Siya ay anak at tagapagmana na rin. At makita nyo sa John chapter 8 verse 36. Ang sabi sa John chapter 8 verse 36, tingnan niyo po yung John 8:36. No? John chapter 8 verse 36. Ang sabi sa John chapter 8 verse 36, if the Son therefore, ang Panginoon Jesucristo shall make you free, He shall be free indeed. Yung magpapalaya sa iyo, hindi ka na servant ng kasalanan. Alam yung sarap mabuhay? Yung buhay na dati, ang buhay mo is hindi maayos,
Walang direksyon, tapos nang lumapit ka sa Panginoon, binigyan ka ng, ng kapatawaran ng kasalanan, inalis sa iyo ang dumi ng kasalanan, tapos ang Panginoon gusto kanyang bigyan ng freedom. Saka lang mangyayari yung pag lumapit ka sa Kanya. Amen? Amen? At yung celebration, nang sabi niya, patayin natin ang pinakamatabang baka. Luke chapter 15 verse 10. Kasi sa Bible, kapag sabi dito, likewise I say unto you, there is joy in the presence of angels of God over one sinner that repented. Now once na meron tumanggap sa Panginoon, nagsasaya ang langit. Why? Meron na namang nadagdag sa pamilya ng Diyos. Meron na naman silang ini-expect. Someday, pag tumawag itong tao na to sa Panginoon, someday may tahanan ka sa langit. Naghihintay na sa atin ng mga angels. Bawat isa na tatanggap. Alam niyo yung parang ini-expect ka na pagdating mo sa langit. Pag sinabi mo doon, hindi sasabihin ng anghel, pasensya na wala kang lugar dito. Pag tinanggap mo ang Panginoon, pagdating mo doon sa langit, ang sasabihin sa iyo ng mga anghel, matagal ka na namin in-expect. Ito yung lugar mo. Dahil tinanggap mo ang Panginoon. Ulitin ko, hindi mangyayari yan unless na mag-decide ka at gawin mo kung ano yung decision na ginawa mo. Amen? Maraming salamat, Brad. So sana makita natin dito yung prodigal son. Sinayang niya yung buhay niya. Sana wag mo sayangin yung buhay mo. Sana yung buhay mo, ang ganda alam niyo ang ganda ng buhay kapag tatanungin mo palagi ang Panginoon, tapos lahat ng gagawin mo, gagabayan ka ng Panginoon, lahat ng gagawin mo, ililid ka niya sa tama, lahat ng gagawin mo, magiging masaya ka na nakikita mo kung paano nag-work ang Panginoon dahil anak ka na niya. Ang sarap ng pakiramdam na gano'n. Pero sana gumawa ka ng pagpapasya na tanggapin siya sa puso mo bilang tagapagligtas. Amen? Pero kung hindi mo gagawin yung pagpapasya, sabi ko nga, kung hindi umalis yung bata na yon at bumalik sa kanyang tatay, hindi niya nakita yung tatay niya na naghihintay, na yayakap sa kanya, nahalik sa kanya, at ibabalik yung mga bagay na nawala sa kanya. Unless bumalik ka. So sana ngayong hapon na to, huwag mo nang hintayin. Bumalik ka na ngayon na. Bumalik ka na ngayon na. Amen? Habang nakayo kong ulo, nakapikit ang mata, pwede tayong tumayo at magkaroon lang tayo ng short invitation. I pray na tanggapin mo ang Panginoon bilang tagapagligtas. Mamaya meron tayong Christmas kantata. Pero I pray na sa iyong gagawin pagtanggap sa Panginoon o gagawin mong pagpapasya ngayon, sulit na. At mas lalo mong ma-enjoy yung kantata ngayon kung maunawaan mo yung mensahe na binahagi. So habang nakayo kong ulo, nakapikit ang mata, habang tumutugtog ang ating pianist, sino sa inyo nakita mo yung sarili mo? Magkaroon ka ng self-evaluation. Nakita mo yung buhay mo na, Pastor, pag-pray mo ko yung buhay ko, parang ganun sa prodigal son. Na para bang pinipilit kong gawin na maging masaya yung buhay ko. Pero habang pinipilit kong maging masaya, nalalayo ako sa Diyos na hindi ko nakikita ang tunay na kasayahan. Dahil malayo na pala ako sa Diyos. Pastor, pag-pray mo ako kasi, honestly speaking, pag mamamatay ako, hindi ko alam kung saan ako patutungo. Maaring ini-enjoy ko yung bagay na meron sa mundong ito ngayon. Pero honestly, hindi ko alam kung saan patutungo ang kaluluwa ko. Pag-pray mo ako, Pastor. O kaya, Pastor, pag-pray mo ako dahil alam ko ligtas ako, pero nalayo na ako sa Panginoon. At gusto kong bumalik sa Kanya. Sino sa inyo ganun ang prayer? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Kamaya. Okay? Prayer mo na, Pastor, pag-pray mo ako. Amen. Amen. Okay? Kung yan ang prayer mo, lalong-lalo na kapag ang prayer mo, Pastor, pag-pray mo ako dahil gusto kong malaman yung tunay na kaligayahan, tunay na kapayapaan, at higit sa lahat gusto kong malaman kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan. Then kaibigan, kailangan mong tanggapin si Jesus Christ. 4 na bagay lang para tanggapin mo si Jesus Christ. Una, at aminin mo na ikaw ay makasalanan. Dahil lahat tayo nagkasala. Hindi tayo karapat-dapat sa langit. At ang kailangan mong gawin,
Aminin mo, tingnan mo yung kalagayan mo na yan na ikaw ay makasalanan at patungo sa impyerno. Pero pangatlo, kailangan mo tanggapin na ang Panginoon Jesucristo lang tagapagligtas, wala nang iba. Si Jesucristo lang ang makakapagligtas sa iyo. Si Jesucristo lang ang daan patungo sa langit. Si Jesucristo lang ang makakapagbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Namatay siya sa cross para bayaran nating kasalanan. Kahit makasalanan pa tayo, minahal niya tayo. Namatay siya para sa atin, para tayo tubusin sa ating kasalanan. At pang-apat, ang kailangan mo lang gawin, tanggapin siya sa puso mo bilang tagapagligtas. Kung gusto mong tanggapin si Jesus Christ bilang tagapagligtas, ngayong gabing ito magpipray tayo. Kaya meron ba sa inyo gusto mo nyo tanggapin si Jesus Christ? Gusto nyo magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan? Taas mong kanang kamay mo habang nakayo kung ulo nakapikit na mata. Amen. 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 Sino pa? Amen. Amen. Sino pa? Okay? Doon sa mga nagtaas ng kamay, pwede nyo po ibaba ngayon, pero habang magpipray ako, kung gusto mong tanggapin si Jesus Christ bilang tagapagligtas at kahit hindi mo tinaas yung kamay mo, pero gusto mong tanggapin si Jesus Christ, why not sumunod ka sa panalangin ito? Aminin mo yung kasalanan, manampalataya ka sa Panginoon Jesucristo bilang tagapagligtas at tanggapin mo siya sa puso mo sa pamamagitan ng panalangin na to. Ililigtas ka ng Panginoon. Tayo manalangin, sumunod ka sa panalangin ito. At I pray na habang nagpipray ako, huwag mong ikahiya na sumusunod ka, banggitin mo talaga yung panalangin. Kasi hindi nakakahiya na tanggapin si Jesus Christ. At kung gusto mong tanggapin ang Panginoon Jesucristo, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako ay nagkasala sa iyo at hindi karapat-dapat sa iyong kaharian. Patawarin mo ako sa aking pagkakasala. At ako po'y nananampalataya na ikaw lamang, Panginoong Jesus, ang tanging tagapagligtas. Ikaw ang namatay sa cross, na ilibing at muling nabuhay. Kaya sa oras na ito, binubuksan ko po ang aking puso. Pumasok ka, Panginoong Jesus, bilang aking tagapagligtas. Linisin mo po ako ng iyong dugo. At bigyan mo po ako ng buhay na walang hanggan, katulad ng iyong pangako sa Biblia. Ito na po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So sino sa inyo hindi nyo kinakahiya na tinanggap nyo si Jesus Christ at nag-pray kayo? Taas ang kamay. Gusto ko lang makita, tingnan ko lang. Taas ang kamay. Pwedeng pakibilang dito sa baba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Meron pa dyan sa 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, doon sa taas, sa 22. Okay, tapos dito, 20, ilan dito sa taas? 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Meron pa ba? Meron pa ba dito sa side? 28. Okay, so maraming salamat for 28 na tumanggap sa Panginoon. Amen? Okay, so purihin ang Panginoon at pasalamatan natin ang Panginoon. After I pray, pagsisimula ng ating Christmas kantata. Okay? Sige po, so tayo po'y manalangin. Let's pray. Let's pray. Diyos sa masalangit, muli po Panginoon, kami pong muli ay nagpapasalamat sa inyong dakilang pangalan. Maraming salamat po sa binigay niyo po Panginoon na 28 na hindi nahiya Panginoon na itaas ang kanilang kamay at ipahayag na sila po ay tumanggap sa inyo bilang tagapagligtas. And I pray na gamitin niyo rin po ang mensahe ng Christmas kantata na kung meron pa pong hindi nakakakilala sa inyo, sila rin po Panginoon na makakilala sa inyo bilang tagapagligtas. Ito na po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.